title po ng aking i-share sa inyo is, yan, in the beginning. Ayan. We're talking about here the series of grow in the Word. Amen? So, grow in the Word. And since itong bagay na ito, sabi ko, so, bakit grow in the Word, no? And we must know first na sa John 1:1, ayan na, sa mga nagba-Bible Institute, ayan, at nag-asod. Yan, ito rin ay narinig natin. So, basahin po natin sa John 1:1, mga kapatid. Ready, begin. It's the Word, and the Word was God, and the Word was God. Kanina nga sinabi rin to ni Bishop Derek Magno po. Ayan, so glory to God. Kanina rin po, salamat din po pala sa Panginoon sa Bible Institute. Kanina, ang dami pong nakapasa. Ang grabe, estocology. Ayan, nako. Salamat sa Lord sa mga learnings po dyan. No? So yan, sabi ko, ano ba yung meron sa Word? Why we really need to understand and know the importance of the Word? It's because it says na in the beginning was the Word. Diba? Nandun na yung Word na binigay ng Panginoon, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. It talks about God alone. Yung salita niya pa lang. So how can we not grow in the Word? Diba? And even God demands us sa John 15:4, diba, sabi niya, remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine and you are the branches. So dito pa lang, mga kapatid, itong word na to, na gusto nating mag-grow, it's all about God. So, kung ito ay para sa Panginoon, sabi nga, it is through you, for you, and from you, Lord. Diba? And hindi natin ito kayang gawin ng tayo lang. We really need to abide in the Lord as we would want to grow in the Word. Diba? And it has power. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. So, would like to know, ano pang importance? And I believe itong mga pointers ko dito, it's already said by Bishop Ton, mga anong last natin, no? Pero this is what God reveals to me. And yan, makikita natin dito, ano ba yung importance, bakit kailangan natin mag-grow, bakit kailangan nating intindihin tong word na to, na lagi nating pinag-aaralan, di ba? And nagiging lifestyle po natin, mga kapatid, no? Kasi it is God alone who gave this word to us, and it is God alone is the word, no? So para tayo ay mag-grow, sabi nga, in the beginning, tandaan mo, start pa lang, nandyan na yan. No? Hinihintay ka na lang yan. Hinihintay na lang tayo yan to grow in that word. And isa sa mga importance yan is the nourishment. Ayan. So alam natin na importanteng kumakain. Pero sa mga nagkikito, nagda-diet, okay lang yan. Pero hindi lang naman, it's not all about the physical thing. No? And sabi nga dito sa Matthew chapter 4 verse 4, but Jesus told him, no, the scripture says, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. And minsan nga, kahit hindi ka nga kumakain, di ba? Kapag may word of God ka, parang lakas-lakas mo talaga. Di ba? Even nga sa mga nag-fasting, yan, sila Bishop Ton and Rebsel nga, di ba, meron silang series of fasting for 150 days. Yan. So, we are not just living by food alone, by physical, but make sure that you also have your spiritual food. And sabi nga kanina sa ating pinag-aralan, our body is composed of physical, soul, and spirit. Diba? Marami ako natutunan talaga eh. Ayan. So, yung soul mo, napaka-importante niyan kasi kapag ikaw ay hindi feeded spiritually, madali kang magalit, madali kang mainis, madali kang magtampo. Dahil dyan, i-deliver ka na. I-deliver ka niyan, di ba? We don't want that kasi gusto natin na clean vessel tayo pagdating sa Panginoon. So make sure that you have your right nourishment, no? So wag lang tayong pang physical. That's the importance of the word. And next is foundation. Yan. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives.
It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to every good work. No? And bilang Kristiyano, dapat tama yung foundation mo. Sabi nga kanina, importante, alam mo yung mga basic, di ba? Sabi kanina sa aming pag-aaral, yung mga ibang doctrine kasi medyo added na yan eh, di ba? Pwede mong practices na yan, but we must identify ano yung doctrine sa practices, di ba? Ano yung basic na dapat alam mo ngayon bilang Kristiyano o bilang new believer in Christ. Dapat meron tayong Word of God. No? All Scripture is inspired by God. No? Ito po ay alive and active. No? Kung may mga bagay tayong pagdidesisyonan, napaka-importante na yung foundation mo. And I know sa atin, nang tayo ay dumating sa punto ng ating pag-accept, no, pag-embrace itong ministry of deliverance, many of you are being shaken, o kaya naman ang iba ay doubted, di ba? O kaya naman parang hesitant, no? Let's go back to the basic, which is the Word of God. Diba? Ano ba yung mga ginagawa natin ngayon? It has something to do with your foundation. Ano ba yung ginagawa mo ngayon na maa-align mo to sa Word of God na natututunan natin? And what good thing about us is, meron tayo dito mga leadership meeting, di ba? Na talagang ina-update tayo, di ba? Nagsusuk tayo dun sa mga bagay na dapat alam natin pagdating sa mga foundation natin. And yung mga trainings natin. Yung trainings nga po natin, hindi lang dito eh. Lumadayo pa tayo, di ba? Meron pa tayong mga iba-ibang conferences. Just to be founded, just to soak ourselves in the right foundation. Amen? So, nourishment mo, mahalaga yan. It is important. And your foundation is also important for you to grow. And pangatlo is guidance and wisdom. Yan. Sabi dito sa Psalms 119, verse 105, your word is a lamp to my feet, is a guide to my feet, and a light for my path. Yan. So, we need guidance for our daily living in righteousness. No? And every time na magde-decide ka, no? Every time that you need to discern, ano ba yung tama sa mali? No? Napaka-importante yan. And you know what? As we read deeper the Word of God, God reveal Himself, yung character niya sa Kanya pong salita. Diba? Ano ba yung nature ni God? Diba pag nagbabasa tayo, ano ba yung purpose ng Lord? No? Para ma-understand natin ano ba yung holiness, bakit ba may pag-ibig ang Lord, bakit ba napaka-merciful ng Panginoon, bakit ba parang lahat na lang sinasabi, dakila siya. Diba? It is already written. Diba? And sabi nga rin sa Hebrews 4:12, sabi doon, for the word of God is alive and powerful. It is sharper than sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow, and exposes our innermost thoughts and desires. Yan. Kaya pag mga bagay ng pagdedesisyonan mo, itanong mo muna, Lord, magkakasala ba ako dito? Kaya may gagawin ka, Lord, what's your word for me today? Yan, si Carol, lagi niya, pansin niyo sa mga testimonies ni Carol, lagi siyang alignment doon sa nabasa niya sa devotion, sa Word of God. Inaalay niya lagi yun. Diba? It seems like talagang si Carol is very sensitive and discerning. Ano ba yung word ng Lord sa kanya? Saan ba siya nilalagay ng Lord? I believe lahat tayo ganun din sa bawat ginagawa natin. Diba? Kung yan bang trabaho mo ngayon, yan ba talaga yung trabaho na binibigay sa'yo ng Panginoon? Diba? O baka naman tong edifying ministry na meron ka, baka pinasasayaw ka na rin. Uy, hallelujah. Hindi ka lang pinakakanta. Diba? Pwede naman. Diba? Ano ba yung binibigay sa'yo ng Lord? Diba? Na purpose niyang bawat ginagawa natin. Napapangiti si Teya. Parang gusto na sumayo ni Teya. We need guidance and wisdom. This is one of the importance of growing in the Word of God. Next natin is transformation and renewal. Ito, napakahalaga nito. Sabi sa Romans 12:2, don't copy the behavior and customs of this world. Kasi napakarami na yan ngayon. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. So this time, as we go deeper sa Word of God, nababago yung personal natin na ikaw. Diba? Nababago tayo. Nakikita mo na yung
holy spiritual uses ng mga scripture, 'di ba? Ina-align ka dun closer sa image ni God, 'di ba? Kaya na nga meron kaming pinag-uusapan sa Bible Institute, sabi nga is tawag dito, about marriage yun eh. Para may ganon. Tapos sabi, bakit pa po kasi tayo mag-aasawa ng dapat believer na. Do not equally yoke together with the unbeliever. Para hindi mo na siya maging problema in the future, no? So parang ikaw, having that word, no, from the Lord, you are able to align, Lord, ano ba yung gusto mo pa mag-aasawa na ako? Ano ba yung gusto mo sa ibibigay mo sa aking partner in the ministry? O yung makakatuluyan ko, makakatuluyan. So, yung mga ganong bagay, as you read the Word of God, natatransform ka na dapat ito pala. Hindi ka na ayon sa mundong to. Kasi ngayon, pansin ko lang, parang ang ligawan, nasa cellphone na lang. Di ba? Parang ganon eh. Mga na tayo, so parang instant na. As soon as nagiging instant pa rin yung noodles at saka yung mga coffee natin, parang yung ibang mga bagay in this world, inaalay na lang natin sa ito kasi yung majority. Baka ito talaga yun. Ito talaga yung tama. Yung tama, nagiging mali. Yung mali, nagiging tama. No? So, do not copy the behavior or the customs of this world. No? Kailangan tayong matransform. Ano ba yung kalooban o word ng Lord para sa atin? Ayan. Isa rin po yun sa importance. And next natin is power in prayer. Ito po very, very isa sa mga nag-remind sa akin pa is si Pastor Jerry Limoso. He mentioned about prayer in sa Psalms, na kapag nagbabasa siya ng Psalms, hindi yung nagiging laman ng prayer niya. And mind you, ang Psalms po natin medyo 100 chapters po yan, medyo mahaba, no? So, sabi dito, allow me to read the 1 John 5 verse 14 to 15, and we are confident that He hears us whenever we ask for anything that pleases Him. Tandaan po natin sabi dito, we are confident na marinig tayo ng Lord when we ask anything that only pleases God, not pleases us. And sabi sa verse 15, and since we know He hears us when we make our requests, we also know that He will give us what we ask for. And yung power ng prayer sa pagbabasa ng word, it enhances our prayer life. Diba? Allowing believers to pray with confidence. Kasi parang ika-capture mo yung word eh. Diba? Lord, sabi mo sa verse na to, yan, sa Jeremiah 29, very popular, Jeremiah 29:11, Lord. Diba? Sabi mo rin po sa Matthew 6:33, kina-capture mo siya as you pray. You magnify the word of God because we believe that God's word has a power. So, kapag nagbe-pray ka, pag nagbe-pray tayo, nakaka-capture natin yun so that we also reminding God, Lord, sabi mo ganito. So, I capitalize yung mga words mo that has power and declaration over my life. So, through that word, we can grow. Diba? Hindi ka lang yung nag-a-utter ng prayers na paulit-ulit. Diba? Kami ng family, kapag po kami ay nagpe-pray sa gabi, pinapauna ko na sila mag-pray. O kaya naman, alam na nila yung haba ng prayer ko. Ikaw na po, mami, mauna mag-pray. Mag-i-amen na lang sila. Diba? Parang yung prayer na kailangan mo, hindi lang dapat repetition of word. It's something that comes from the Word of God. It's something that comes from your heart that given by the Lord. So whenever we read the Word of God, it has a power to enhance our prayer time or prayer life. Ayan po. So, etong mga to, ayan, ito po yung mga bagay na nakita ko na importance why we need to grow in the Word of God. And next ko naman, how? No? Paano ba tayo mag-grow kung alam natin na importante pala yung Word of God sa buhay natin? And unang point ko dito is love. Ayan. Love. Sabi sa Psalms 119:97, how I love your instruction. I think about them all day long. That's the NLT version. And sabi sa KJV naman, and how I love thy law, it is my meditation all the day. Yan. I remember, kami ng high school, hindi ko po alam kung sino bang kaira ko dito. Ira! Ano bang kaira ko dito?
Kami kasi magka-classmate, kahit magkakatabi kami, nagsusulatan pa rin kami. Hindi ko alam kung kayo ganun din. Nauso kasi yung kapanahunan namin, parang tagal na, no? Yung uso yung stationery, saka yung mga maliliit na papel, tapos susulat ka lang doon kung anong gusto mo sabihin sa kanya. Hi, friend. Ganyan, kamusta ka na? Ganyan. Tapos titiglopin mo na parang pa-heart shape yan. Tapos ibibigay mo sa friend mo, magkatabi lang naman kayo. Classmate mo rin siya eh, di ba? Tapos exchange kayo ng letters. No? And eventually, nagka-jowa na si ate girl. Yung letter naman ni Mr. Haiko, ang binabasa ko. Ayan. So, di ba, parang kapag nakakabasa ka ng mga love letter, love notes, parang nakaka-relate si Charles. Di ba, parang paulit-ulit mo yang babasahin. Nakarelate din si Josh. Di ba, paulit-ulit mong babasahin. And you will think about them all day long. I believe. Baka nga naka-frame pa yan. Si Pastora, marami itong love letter. Relatable si Rebsel. Yan. Naalala ko isang... yun. Di ba? Yun po. Masisipag tayo magsulat ng mga love letter ng panahon na yan. Yan. So, paulit-ulit mo yan babasahin. Di ba? In love ka dun sa nagsulat, sa kayo laman ng letter. Di ba? Same with sa Word of God. Yung pag-ibig dapat nandun para mag-grow ka. Di ba? Sabi dito, to love God is to love His Word. And because the Word of God means that God uses to speak to us, we need to love it and use it. Diba? Nagagamit mo yan. No? Nagagamit mo yan as encouragement kasi mahal mo yung tao. You will share the Word of God to them. Diba? Dati kasi ang naalala ko pag naglalove letter, hindi pa po ako Kristyano ng high school, no? Kinukode ko lang yung mga nasa magazine. Pag maganda tong word na to, pwede na to, capture. Tapos sulat ko sa love letter ko. Yan. So mga ganda, mga poem, ganyan, mga sentences na magaganda, I capture it. What more now? Diba? Ang daming Word of God na mababasa natin, makukuha natin sa Bible na we can share. No? And it's also symbolizes yung love na kinikilig kapag binabasa mo yan. Sige, sa mga nasa online po, comment down. Comment down saang verse sa Bible na kinikilig ka. Yan. O, sige, basahin natin mamaya. Sa mga nandito rin, mag-comment kayo dyan. Ayan. We must love the Word of God. Love the Word of God. Think about them all day long. And also meditate all the day. Amen. Yan. So next po is, yan. Last to almost last na pala. Yan. So, sabi dito, read, meditate, study, and memorize. Yan. Sabi dito sa Psalms 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. This is the NLT version. Pero may ESV. Sabi dito, I have stored up your word in my heart that I may not sin against you. So mamili ka, anong gusto mo? Itago yan? Store yan? But definitely, sabi ng Lord sa atin dito, do not depart from the word of God. No? Kailangan natin ma-store yan. Pwede nga, iukit mo pa yan sa puso mo, ilagay mo sa poste ng bahay nyo. Kanina po sa Kaipian, nasa Kaipian po kami. Nakita ko rin na merong word of God doon, kahit doon sa restroom. Diba? O, saan mo ba gustong ilagay yung word of God? Para maalala mo. Ayan, pwede mong ilagay. Diba? Sabi dito, read, meditate, study, and memorize. One of my memory na natutuwa ako when I entered the Christ the Rock. That time is CRCC pa kasi yan eh. Tawag dito yung kapag umaatan kami ng prototype meeting, yan yung mga bagay na pinapasitin pa ako ng dati kong covenant leader. Sit-in ka doon, hindi ka dito. Kasi eventually, nandun na talaga ako, hindi na ako saling kit-kit. Si Bishop Ton, nagpapamemorize numbers. Tapos po, nung ako ng leader, kailangan ko na mag-send out ng second in command, no? Walang gustong magpunta doon sa meeting. Kasi po, Ate Jen, magme-memorize ng word. Tapos pag tinawag ka, sabi ko, kaya-kaya. Diba? Alam niyo po, practice kasi yun. Diba? Na unti-unti, every Sunday, may nadadagdag na word sa'yo. Tapos meron pang pa-verse si Bishop. Next time, ito naman yung kakabisaduhin natin, ha? Isa-isa yan. Diba?
ba, pag nasabi na to, di mo na pwedeng sabihin yan. O, di ba, maghahanap ka na naman ng ibang word mo. Tapos kami, kunyari, kumakain kami, pero deep inside, nagme-memorize kami yan. Habang kumakain ka, paano kaya makakain na nagme-memorize ka pa, no? Pero that's good thing. That's a good practice, no? Kung di natin yan nagagawa sa mga personal time natin, nagme-memorize, nagme-meditate, no? In every time na mayroong opportunity, do it. No, read, meditate, and study, and memorize the Word of God. And lastly, yan, ito po, apply and teach others po. Sabi sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20, therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. We need to apply kung ano man po yung ating natutunan. Madalas, ito yung mga binabanggit ng covenant group ko na parang sinasabi nila, Sis Jane, alam mo, yung Word of God, hindi lang dapat talaga natin pinag-uusapan to eh. Hirap, i-apply, pero kailangan natin i-apply. Diba? Kailangan natin itong ibahagi. And good thing is, nag-grow sila. Diba? Na kahit na parang ikaw yung pinaka-most shy type sa group, yan. Sino dito mga shy type? Nako. I-break na yan. Huwag maging shy. Sa ibang bagay, pwede tayo maging shy. Pero pagaling talaga sa Word of God, kailangan talaga to boldness eh. Kailangan talaga matapang ka to share the Word of God. Lalo na po ngayon sa ministry na nandito tayo ngayon, na nireveal ng Lord sa atin at pinagkatiwala. Yung Ministry of Deliverance. Hindi nga po pwede ka talaga nasabi ko kanina. Hindi talaga pwede lang nanonood ka lang. Kailangan talaga nag-OJT ka. Kasi ang hirap din ng sinabi ng number 1 point, number 2 point, number 3. Pero pag nandun ka na, you will know na-apply ko ba yung natutunan ko. So, we really need to do this. Kaya yung pagiging mahiyain o pagiging walang time, hindi pwede yun. Dapat talaga, we always make time. And if there's an opportunity, take that opportunity to learn. Take that opportunity to spread the Word of God, no? Sabi doon, hindi mo naman yan, ministry. Ministry ng Panginoon yan. Kaya kung kailangan mo ng kalakasan, sabi dito, He will equip us and He will be with us. God be with us. Kung ano man yung ating kailangan i-apply at sabihin sa madlang people. It is God's work. It is the Holy Spirit, the Sovereign God, na gagawa at tutulong sa atin. Plus, meron pang angels in assignment. Activate! Pwede mong tawagin. Diba? So, what more you can ask for? Why you can grow in the Word of God, no? Kayang-kaya yun, no? Hindi naman sa biyaya natin yan, eh. Sa biyaya yan ng Panginoon. That we can grow in the Word of God. So, yun lamang po, all glory belongs to God alone.